Ito po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikapito, inaanyayahan ng lahat ng nagnanais maging kasapi ng Kofradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Maraming salamat po at ihanda natin ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng banal na misa. Ang lahat po ay inaanyahang magsitayo para sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala ng inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Fatima, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Francisco at Santa Jacinta Marto ng Fatima, ipanalangin niyo kami. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng mga biyaya, ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna po sandali.
Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Purihin namin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyong Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Ngayong ikatlong linggo sa karaniwang panahon, ipinagdiriwang natin sa buong simbahan ang Linggo ng Salita ng Diyos o Sunday of the Word of God. Ito rin ang National Bible Sunday. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinupuri
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga hentil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umaalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Panginoon, siya'y aking kaligtasan. Panginoon, aking Panginoon, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iniingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginoon, aking Panginoon, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling, ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Panginoon, aking Panginoon, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay, at sasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginoon, aking Panginoon, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako'y kay Apolos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako.
At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati na ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawalaan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Ipinangaral ni Jesus ang pag-aari ng Diyos. Sakit ay Kanyang ginamot. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinalanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po'y magsiupo. Sa inyo pong lahat na naririto sa Pambansang Dambana at sa mga nakasubaybay sa atin online, lalo tigit ang mga kababayan nating OFWs at mga seafarers, sa inyo na mga nagmamahal sa Diyos at kay Padre Pio, magandang hapon po sa inyong lahat. Hapong-hapon, nakakaantok ang oras. Batiin niyo ang inyong katabi at sabihin niyo muna, salamat at buhay ka pa. Yan.
dapat nating ipinagpapasalamat sa Diyos, hindi lamang yung ating buhay, kundi maging ang buhay ng ating mga kapwa. Sapagkat ang buhay, kahit may problemang pinagdaraanan, kahit minsan may mabigat na pasanin, ang buhay ay biyaya pa rin mula sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ako po ay may hawak ditong 50 pesos. Kapag sinabi ko sa inyong makikipagpalit ako ng 50 sa inyong 100 piso, papayag ho ba kayo? Siguro hindi. Bakit? Father, kadaya ninyo, kagulang ninyo, 50 ipapalit sa 100 ay doble ang halaga. Hindi ako papayag, Father. Pero kung sabihin kong makikipagpalit ako sa piso ninyo at inyo ang 50 ko, papayag ho kayo? Papayag ho kayo? Papayag, syempre, sabi ni na brother. Bakit? Nautakan si Father. Kumita ako ng 49 pesos dahil lang sa piso. Ganun ho tayong mga tao. Kapag nakikita natin na ang isang bagay ay mahalaga sa atin, importante sa atin, hindi natin ito ipagpapalit sa isang bagay na mas maliit ang halaga o yung mga bagay na para sa atin ay baliwala. Hanggat maaari, ating aalagaan ang bagay na iyon, ating aangkinin at hindi natin bibitawan. Pero kapag ka ang isang bagay na mahalaga sa iyo, nagawa mong iwan, isa lang ang ibig sabihin nito. Yung dahilan kung bakit mo iniwan ang bagay na iyon, mas mahalaga kaysa sa bagay na iniwan mo. Sa Ebanghelyo po natin ngayong 3 linggo sa karaniwang panahon, natunghayan natin ang naging pangangaral ni Jesus sa Galilea. Doon siya nagpunta sa tabi ng lawa at sa kanyang pangangaral doon, sa kanyang paglalakad, natagpuan niya ang mga magkakapatid na sina Simon at Andres, at si Juan at si Santiago. Lahat ho sila mga mangingisda. At ito yung pangkaraniwan nilang ginagawa sa araw-araw. Ito yung masasabi natin kanilang hanap buhay. Mahalaga iyon para sa kanila because it provides for their sustenance. Ibig sabihin, yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, pera man, pagkain o kung ano paman, doon nila kinukuha. Kaya nga, hanap buhay. At nung makita sila ni Jesus, habang sila ay naghahanap buhay, tinawag sila ni Jesus. Hindi ho ba nakakapagtaka na tinawag lang sila ni Jesus at sinabi niyang, sumunod kayo sa akin, ay sumunod na agad yung 4 na iyon? Kung tutuusin, pwede nating sabihin, yung 4, itong si Pedro, si Andres, si Juan at si Santiago, nabudol ng Panginoon. Ano ang magiging dahilan kung bakit iniwan ng magkakapatid na ito ang kanilang lambat? Ano ang dahilan kung bakit iniwan nila ang kanilang hanap buhay? At ito ngang magkapatid na sina Juan at Santiago, sabi pa sa Ebanghelyo, iniwan nila ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang dahilan, mas mahalaga ang nakita nilang aral ni Jesus. Mas mahalaga para sa kanila si Jesus kaysa sa bagay na nakapagbibigay sa kanila ng kanilang hanap buhay. Ibig sabihin, mga minamahal, si Jesus at ang kanyang aral, ang kanyang salita ay naging mas mahalaga pa kaysa sa kanilang pangkaraniwang ginagawa. Kasi hindi nila ipagpapalit ang kanilang hanap buhay kung yan ay basta na lamang kung sinong barkada sigurong magyayaya sa kanilang mag-inom. Sapagkat kailangan nila ng pera, ay sasabihin nilang mamaya na lang gabi. Pero bakit nila biglang iniwan ang kanilang ginagawa at kahit ang mahal nila sa buhay, kahit ang kanilang hanap buhay, sumunod lamang kay Jesus? Ito'y dahil para sa kanila, natagpuan nila ang walang hanggang buhay. Ito, mga minamahal na kapatid,
ang halaga ng salita ng Diyos. Ito ang halaga ng salitang iniiwan ni Jesus para sa atin. Dahil ang salita niya ay hindi salitang kapag nangako ay napapako. Ang salita ni Jesus ay laging may katuparan. Ang pangako ni Jesus ay hindi napapako. Ang pangako ni Jesus ay pwede nating pagtiwalaan sapagkat ang mga salita ni Jesus ay nagdadala sa atin hindi lamang ng biyaya kundi ng buhay na walang hanggan. Kaya napakagandang ngayong 3 linggo sa karaniwang panahon na ipinagdiriwang din ho ng simbahan ang tinatawag na Linggo ng Salita ng Diyos. Itinatag ho ito ng ating yumaong Pope Francis noong 2019 sa isang dokumentong Aperuit Illis na naglalayong panibaguhin ang ating debosyon at lalong papagpanibaguhin ang ating pagmamahal sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay dapat ang lahat-lahat para sa buhay natin. Yung tipong kaya nating ipagpalit ang lahat, alang-alang lang sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya magandang tanungin natin ang ating sarili, gaano ba natin napapahalagahan ang salita ng Diyos? Sino ho sa inyo ang may Biblia sa bahay, kwarto, apartment, dormitory, taas ang kamay? Madami. Pero kung tatanungin ko ho kayo, binabasa ganin nyo? Sana binabasa. Dahil ang Biblia ay hindi anting-anting. Ang Biblia ay hindi pang pungsoy na pang dekorasyon lamang na pang alis ng mga malas sa buhay. Aalis ang masasama sa buhay natin, hindi kung may Biblia tayong nakalagay sa altar natin, kundi aalis ang masasama sa atin at maging tayo ay lalayo sa mga masasama kapag ka ang Biblia ay binabasa at isinasa buhay natin. Kaya mga minamahal na kapatid, mamaya pag uwi nyo sa bahay, pagpagan nyo naman at pispisan ng kaunti ang inyong Biblia, baka ginagabok na. At pag binuklat ninyo ay gato na ang gilid at maghihiwa-hiwalay na ang pahina, atin itong basahin. Dapat makita natin yung halaga ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga sinasabi ng iba, ang Bible daw, yung mga letra ng Bible, B-I-B-L-E, ay nangangahulugang basic information before leaving earth. Pangunahing impormasyon bago lumisan sa mundo. Bakit pangunahin? Kasi kung lilisan tayo sa mundong ito, dapat alam natin ang patutunguhan natin at ang magdadala sa atin at gagabay sa ating paroroonan sa buhay na walang hanggan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na nagkatawang tao ay walang iba kundi si Jesus. Kaya nga sa Ebanghelyo ni San Juan, doon makikita kung paanong tinanong, halimbawa ni Tomas, itong si Jesus na paano kami makakaparoon, hindi namin alam ang patutunguhan. Ano ang sabi ni Jesus? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang ilaw, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya kung si Jesus ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, sa pamamagitan din ng salita ng Diyos, magtatamo tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya mga minamahal na kapatid, pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Basahin natin ang ating mga Biblia, pagnilayan natin at dalhin natin sa ating pananalangin. Dahil anumang kailangan nating mga kasagutan sa ating buhay, sa mga katanungan sa ating mga agam-agam at pagdududa, matatagpuan natin sa Biblia. Dahil ang Biblia, hindi lamang huyan tala ng mga nakaraan. Hindi lamang yan naging listahan na kung ano ang nangyari sa kasaysayan, kundi ang Biblia ay tala ng katuparan ng pangako ng Diyos sa atin. Kaya kung mayroon mang isang hindi manloloko sa atin, kung mayroon man isang tapat sa atin, ito'y walang iba kundi si Jesus. Kaya kung si Jesus nakikitaan natin ng halaga,
Kaya nating ipagpalit ang lahat, makasama lamang siya. Kaya kapag araw ng linggo, magandang makita kung ano nga ba talaga ang mas mahalaga sa atin. Ako ba ay sisimba o ako ba ay mag-ESM? Ako ba ay magdadasal o ako ay magpe-Facebook at Twitter na lang? Ako ba ay tatahimik at magninilay at magbabasa ng Biblia o ako'y magti-TikTok na lamang? Ito mga minamahal na kapatid ang hamon para sa bawat isa sa atin. Ipakita natin sa Diyos ang pagpapahalaga natin sa Kanyang salita. Ipakita natin kung paanong tayo'y nagtitiwala sa Kanyang salita sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Dahil ang ating pagbabasa ng Biblia, hindi lamang tayo magkakaroon ng kaalaman tungkol kay Jesus, kundi mas makikilala natin si Jesus ng personal. Makikita natin at mauunawaan natin na si Jesus ay ilaw na tumatanglaw sa ating buhay. Kaya mga minamahal na kapatid, sa misang ito, hilingin natin sa Panginoon ang biyaya na nawa sa mga pagkakataong tayo ay nag-aalinlangan, sa mga pagkakataong nawawalan tayo ng pag-asa, sa mga pagkakataong ang bigat-bigat na ng pasanin natin sa buhay at tayo'y nawawala na ng gana, yung ang buhay ay wala ng lasa, lumapit tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabasa sa Kanyang salita. At doon mapapagtanto natin na ang Panginoon nga pala nating nagmamahal sa atin, kailanman ay hindi magpapabaya sa atin. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama-sama nating ihayag sa ating mapagmahal na Ama ang matapat nating paghahangad sa Kanyang mga biyaya. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang maningning na ilaw ni Kristo, ang maging tanglaw at gabay ng inang simbahan, at tanglawa-nawa ng Espiritu Santo ang sambayanan sa daan ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pamamanaag ng liwanag ni Kristo ay makaabot sa lahat ng bansa, at sama-sama nawang magkaisa ang sanlibutan, na papaghariin ang kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang nalalapit na paghahari ng Diyos ay maalab na sa amin ng mga taong dumaranas ng iba't ibang mukha, ng mga tiisin at nawa ang pananampalataya nila sa Diyos, ang kanilang maging tanglaw upang patuloy silang pamahayan ng pag-asa sa awa ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang panawagan sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ay makarating at matugon ang lahat ng mananampalataya sa ating parokya, at maging matapat nawa tayo sa makapagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng mga sakramentong naglalapit sa atin sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan na tinatawag na magkaisa kay Kristo, naway sa pakikinig sa banal na kasulatan, ay matuklasan nito ang landas tungo sa tunay na matatag na pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bawat isa sa atin,
Naway buksan natin ang ating mga puso sa salita ng Diyos at araw-araw ay magtulungan sa pagtataguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Idalangin din natin ang ating mga kababayan at mga kamag-anak na OFWs, ang mga seafarers, lalo tigit ang naging biktima ng trahedya ng paglubog ng barkong MV Devon Bay mula Zamboanga papuntang China. 21 tripulanteng Pilipino ang naging biktima, 2 na po ang patay at 4 pa ang patuloy na hinahanap. Idalangin natin ang kanilang kaligtasan. Idalangin din natin ang mga pamilyang patuloy na nag-aalala sa kanila. Idalangin natin ang mga pamilyang nagdadalamhati sa pagkawala ng mahal nila sa buhay. Naway makita nila ang liwanag ng pangako ng salita ni Jesus na magdadala sa kanila sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa sandaling katahimikan, idulog natin sa Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amang butihin, ang lahat ng ito ay isinasamo namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tayo po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ngunit tatanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ganda ng bawat puso, pagkadinibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas ay iyong ipagkaloob. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Asalo sa Kaitaasan,
po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Meron ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Naangkas sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Naangkas sa amin. Ang luz de equidani, peccata mundi, dona nobis pace, dona nobis pace, dona nobis pace. Kung hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming ibinibigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po sandali. Ilan lamang pong patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda po ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikaapat, inaanyayahan ng lahat ng nagnanais maging kasapi ng Kofradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-6 ng gabi. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ninyo ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging mapagmahal nating Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Salamat sa Diyos.